Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. Isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang season 3 ng kalugtong ng ating kwento ngayong Enero 2026. At ang tatalakayin natin ay tungkol dito sa pagbanggit ni Norman Mangusin na sila Mark Jason Warlock Kodahewa aka Makagago WhatsApp Man at ang lahat ng mga nabanggit dito sa screen ay grupo daw ng mga kriminal. Mga ka-plastic, Pod Genius Group daw ang tawag sa kanila, the group of criminals, mga ka-plastic. At nabanggit dito ni Mark Jason ang rebat mula kay Norman Mangusin 8 hours ago posted. That was 8 hours ago. Pod Genius Group of criminals, Pod Genius, MG, Jaime Solis aka Igme, Ate Sabi, Mr. and Mrs. Santos, Jane and John Doe, at Mighty Manong. Hindi pa kasama dito si Macmac Pablo at si Bungo TV at ang iba pa. At yun, mga ka-plastic, yan daw po ay isang yamid ng cybercrime kasi napatunayan na daw niya na kami ang bumubuo sa FG page. Bukas 7 PM ay tatalakayin ni MG ang gatas na content habang hinihintay natin ang warrant of arrest mula kay Norman Mangusin. Yon. Ayan. May mga nag-comment, sabi dito, a FB page is not a legal person, so the cases cannot move without naming a real individual. Identity cannot be amended automatically just because someone attends a hearing. The complainant must file a new sworn affidavit, prove identity with technical cyber evidence, and get prosecutor approval. If the Pod Genius FB page does not attend, nothing automatically happens. It exposes that the complainant, Gusgusin, has no verified identity yet. It's a trap. O, diba? Baga, hindi naman kilala ni Norman Mangusin itong si The Sabi Filipino Lawyers at the same time si Pod Genius Vlog. Hindi nga niya alam kung sino si Pod Genius Vlog eh. May marami na nga nagjo-joke sa mga Facebook, mga ibang vlogger na sila ang Pod Genius. Pero tinatrap lang sila ng mga vlogger na yon. Kaya meron kasing live stream that time si Pod Genius na hindi ko lang siya na-recorded na nagpakita ng mukha siya. Hindi siya ganong ka bata, mga ka-plastic. Siya ay may kaedaran din na kasing edad din yata ni The Kings, mga ka-plastic. Yun yung estimated ko. At siya ay naninirahan sa ibang bansa. O hindi ko alam kung siya ay naninirahan doon o OFW. So wag na nating patagalin ang ating tatalakayin dahil ito po yung kanilang pinupunto. Ito. Nasaan na ba yun? Wait. Nawawala na naman. Ito yata yun. In September 2013, makikita nyo yan sa internet, sa newsread, sa Leader News, sa Manila Bulletin, lahat ng mga news.
nung nagkaroon ng monsoon ng Pasay, me and my aunt, Fortuna Barba, at saka yung kanyang mga anak, kami ang nag-distribute ng bigas sa Pasay noong 2013 nung nagkaroon ng monsoon, nung bumaha ang Rojas Boulevard. Tapos? So, ibig sabihin, kahit nuknukan ako ng sinungaling, mapagbigay ako. But, Ikaw na mismo ang namamin, mga ka-plastic. Doon pa lang, panalo na sila makagago, WhatsApp man. At ang iba pang mga vlogger na bumabati ko sa'yo. O, ikaw na mismo nagsabi. Ikaw ay nuknukan ng sinungaling. Diba? Pero ang tanong, yung ba mga pinagbibigay mo ay galing talaga sa pera mo? O galing sa mga pinapalipad? O hindi eh. O baka galing sa mga ibang foundation na nagbibigay rin ng mga tulong sa mga kapuspalad. Diba? Kung trilyonaryo ka, bakit baon ka sa utang? Diba? Kung trilyonaryo ka, dapat hindi ka naubusan ng pera gaya ng sinabi mo dito, mga kaplastik. Eto. I know what happened. I know what happened to Lisa. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Nasa Australia siya, ah. Take note. I know what happened. I know what happened to Lisa. I want to check. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, no? Okay, sabi ni Lisa, kailangan ko ng 40 million. Mumukan. Manang, nasa Fort Lauderdale ako. Nasa US ako eh. Nasa Fort Lauderdale. Si Madam Imelda, she's fucking pure curious about your statement eh. Yung alam mo yung kunot ng noon ni Madam Imelda na hindi mo ma-explain kung paano siya maniniwala sa kwento ng tarantadong to. Sabi niya that was nasa Australia siya. Kasi ngayon nasa US doon. Hindi pa nahalata ng mga nakikinig sa kanya na kala ko ba nasa Australia ka? At ngayon nasa US ka na. O, di ba? Isang example na nuknukan ng sinungaling tong tarantadong nilalang na to. O, kung naging kakwentuhan na ito, baka putang ina umalis ka nga dito. Hindi kita kailangan kakwentuhan. Sa pananalita mo palang invento na agad. Ulitin natin yung kabobohan niya sa pagkwento niya, di ba? I know what happened. Yun na may mukha ni Norman. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. O, nasa Australia na. Naaway daw siya. I know what happened to Lisa. I want to check. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, no? Okay, No, nakikinig. sabi ni Lisa, kailangan ko ng 40 million. Sabi ko, Curious. Manang, nasa Fort Lauderdale ako. Nasa US ako eh. Nasa Fort Lauderdale. Nasa Australia siya, tapos nasa Fort Lauderdale, US do. Tapos yung mukha ni Imelda Marcos, parang hindi mo malaman kung maniniwala siya o ano yung nasa isip niya. Tarantado ba tong taon to? Dati ba tong gago? Ay mo, ginagago niya ako, harap-harapan, with camera. Lauderdale ako, nasa cruise line ako. Ngayon, pagdating ko ng Florida, kukuha na, magja-jump off ako ng ship, magkukuha ko ng flight diretso to Australia. From there, ito transfer. Palusot niya yun. Pera. Anino, binigyan niya ako ng Palusot. pangalan, Lidesma. Palusot na naman niya yun. Magja-jump down siya sa Australia. Siguro parang na-realize niya na, o nga ano, ba't
Sabi ko kanina, galing ako Australia. Tapos bigla akong kwento, nasa US ako. Ano yun, double ganger ka? Kaya tingnan mo mga utot to, yung tingnan mo yung mga senior citizen. Hindi na lang siya pinapakinggan. Mas inuuna na lang nilang kumain kaysa sa makinig sa kasinungalingan ni Norman. Didesma po apelido. Nag-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Tinlak ko na. Ayaw ko na katang kausap. Sabi ko pa, bihira Talaga? ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Sabi ko sa isip. Sabi ko sa kanya po, bakit? Tatawa ako sa mukha niya. Ayun mo. Hindi mo malaman kung maniniwala o nag-iisip ito ng malalim na dati ba itong tarantado? Kahit magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigi-tigi 1 bilyon lahat. Hindi ko pa rin mauubusan. Pati kaapu-apuan mo, buhay na. Oh, bakit ngayon humihingi ka ng utang kay Madam Rose ng 1.5 million kung hindi ka nauubusan ng pera? Di ba? Isang malinaw na pangkasinungalingan talaga yung ginagawa ni Norman, mga ka-plastic. Kahit tigi 1 billion daw, mag-asawa daw siya ng sandamakmak na babae. Pati kaapu-apuan daw, hindi mauubusan ng kwarta. Natatawa na lang ako sa mukha ni Madam Imelda Marcos eh. Diba? Aminado siya na siya mismo ang may inamin niya sa sarili niya na nuknukan siya sinungaling, mga ka-plastic. Hinahanap ko yung video patungkol dun sa saan na ba yun kanina? Ito ba yun? Ito. Panoorin natin to, mga ka-plastic. Yun. Sabi daw ni Mark Jason Warnaculahewa, engineer ni Nasabi Filipino lawyer. Ang sabi ni Mark Jason Warnaculahewa sa kanyang post, huwag tayong mababaw mag-isip, sabi niya. Bukas ay hindi hearing ang magaganap, kundi preliminary investigation. Ano tawag doon? Hindi ba hearing sa piskalya ang tawag doon? Bobo talaga din mag-isip to, no? Kundi preliminary investigation. Sa pang-grade 2 niya na final na complaint sa amin. Uy, pang-grade 2 pala. Tignan natin, ha? Pang-grade 2, ha? Okay. Sige, pang-grade 2, okay. Ikaw may sabi niyan, ha? Mark Jason Warnaculahewa. Pang-grade 2 yung final ko. Fine. Walang aregluhan to, brad, ha? Talaga. Dinwisyo mo na ako, eh. Okay, okay. Walang aregluhan tayo. Pang-grade 2 daw yung pinay ko sa kanya. Ang witness niya ay si Casper at si Edmundo daw, which is sinasabi niya na complaint niya na magkaibang tao ay magkaibang tao pala. May nagwawangwang na sa lugar mo, Norman. Baka ikaw na yung hinahanap. Di ba naririnig? May wangwang na ng pulis dyan sa lugar mo. Baka every minute, iniikutan na yung bahay mo. Ang witness niya ay si Casper at si Edmundo daw, which is sinasabi niya na complaint niya na magkaibang tao ay magkaibang tao pala yon, si Edmundo at si Casper. Di parang inamin mo. Hindi maglagay ng witness na hindi magbibigay ng identification at hindi manunumpa ang witness sa piskalya. Alright. Bobo ka. Kabisado mo na kasi dati ka ng kriminal kaya alam mo na yung galawan sa piskal, mga ka-plastic. Sinasabi niya sa complaint niya na magkaibang tao daw yun. Inakusahan niya lahat kami ay si Pudgenius. Talaga! Grupo kayo eh. Pudgenius Vlog,
Pudgenius Resurgent, Friends of Pudgenius, Pudgenius Devil. Bakit? Pag pinost ni Pudgenius, isi-share mo. Pag pinost mo, isi-share nila. Hindi grupo kayo, cyber criminal kayo eh. Tama ba? 3 beses nyo akong pinalipat-lipat ng bahay, di ba? Binibidyohan nyo yung bahay ko, di ba? Na hating this oras ng gabi, pinadadala nyo ako ng kabakong, nakapost sa inyo lahat yun, di ba? Oh, ilagan mo yan. Okay. Yan, aminado siya na 3 beses siya natakot. Kaya 3 beses din siya lumipat ng bahay. Dahil daw ini-stock daw siya ng mga grupo ni Pudgenius. Anong malay ni Pudgenius doon? At na-post lang naman yun sa page niya. So ibig sabihin ba malino na ebidensya na siya may gawa? Di ba? Sa malaking kalokohan yun na pwede mo exclamation point sa isang tao yun. Paano kung meron lang nag-send sa kanya ng photo? Na katunayan na hindi naman sila mismong hindi sila Pudgenius na ang may gawa nun. Bagkus ibang tao. Tulad ng halimbawa na lang yung fake booking. Kung natatandaan nyo, may mga nag-fake booking kay Norman Mangusin that time. Dahil in-expose ba naman niya yung kabobohan niya sa social media na ipinakita niya yung complete address niya doon sa live stream niya. Kaya tuloy marami nag-fake booking sa kanya. Ngayon, yung sinasabi niya na nag-send ng kabaong daw kay Norman, nakakasigurado ka ba na galing kila Pudgenius yan? Paano kung ibang tao pala yun? So, meron ka na namang taong inakusahan ng mali. Kasi ma-identify naman yun eh, kung sino yung naka-address na sender eh. Kahit sabihin mong iba ang pangalan doon sa sender eh. Doon mo malalaman kung si Pudgenius talaga ang nag-send ng kabaong sa'yo. Doon pa lang talo ka na, Norman eh. May masabi ka lang talaga sa mga sinasabi mo. Di ba? Sabi niya, dinamay pa yung Mr. and Mrs. Santos. Ay, natural! Bakit? Sila kumuha ng picture ko na may sniper scope eh. Oh, nakakita yun eh. Nung kinunan nila ako, nung pinicturean nila ako, ipinost ni Pudgenius yan ng grupo nyo. Magkakasama talaga kayo. Yan. Sa tungkol naman dun sa posted ni Pudgenius na kung saan ay inedited lang naman po yung sniper shot na photo na kung saan ay nagla-livestream si Norman Mangusin noon. 'Di ba? Hindi naman talaga totally si Mr. at Mrs. Santos po yung dapat akusahan doon. Papaano na lang kung si Mr. and Mrs. Santos during that time nasa work yun? Paano sila magkakapag-picture ng ganong oras? Kasi pag-aaralan nga yun, di ba? Kaya nga sinabi ni Makagago WhatsApp man, may preliminary investigation. So, ibig sabihin, hindi pa yun talaga yung hearing. Inaaral pa lang yung mga inirereklamo against sa'yo. At the same time, siguro ganun din ang gagawin mo, gagawin ng piskal sa'yo. Halimbawa, ikaw nagsampa ka ng kaso kila Makagago, may preliminary investigation din yan. Pag-aaralan nila kung authentic o talagang nag-iimbento ka lang ng complaint, eh mahirap nga naman yun kasi babalik sa'yo yung sanction na dapat kila Makagago. So yun yung mangyayari mga ka-plastic. So what if kung hindi talaga sila Mr. and Mrs. Santos yung nagpicture sa'yo? At hindi pala sila. Ano na lang ang iaalibay mo, Norman Mangusin? Since nakapagsalita ka na sa social media ng ganitong akusasyon. Diba? Pangalawa, at may police report yun at may barangay report. Bukod sa police report, may barangay report, merong report ng security guard ng Homeowners Association. Okay. At hindi lang homeowners ang isa, 3 homeowners yan. Oo. Na talagang ini-stock nyo ako sa bahay ko at kung saan ako mapunta. Talagang may threaten sa buhay ko. Oo, di ba? Ilagan nyo na lang. Okay.
At dahil sa preliminary investigation lang yan, hindi obligado na dumating ka. Mahalaga lang kuhanin ng complaint, kahit abogado mo, pwede gawin yon. Tapos sa second preliminary investigation, dala mo na ang affidavit mo, which is yung sagot mo at complaint na for reason na ulit yon, mga 2 to 3 months. Okay. Mga 2 to 3 months daw. Okay. Ikaw ang may sabi niyan, Mark Jason Warnaculahewa, na ipinost ni Sabi Lawyer. Actually, magkakasama kayo, di ba? Okay. Ayan, no? 2 to 3 months. Eh, ano yung ninangaw-ngaw mo na makukulong na at mahuhuyo ng January si FLM o si Culao? Eh, kung sinasabi mong 2 to 3 months pala ang reso, ano ang totoo sa sinasabi mo? Oh, lagi mong pinagkakalat. Mahuhuyo na ako ng Enero, ng December. Oh, eh, bago sasabihin mo 2 to 3 months ang resolution. Anong kalokohan na pinagsasasabi mo? May dapat pa bang paniwalaan sa'yo? Di ba? Oh, eto na, katugtong na sinabi niya. Yan ang proseso, lalo pa at ang kaso lang naman ay cyber libel. Haha. Aba, cyber libel lang pala ang kaso, haha. Tanga, hindi kita kinasuhan ng cyber libel. Mabigat ang ikinaso ko sa'yo, cyber criminal. Oo, pinagtatangkaan Pimbento, cybercriminal. Parang ngayon ko lang narinig yun, mga ka-plastic. yung buhay ko, ini-stock niyo yung bahay ko, binibidyohan niyo kung saan ako nakatira. Nakatatlong lipat ako ng bahay. Oo, sa Tatlong beses ka takot ko. natakot. Oo. Di ba? Oo. Paghandaan mo yan, Mark Jason Warnaculahewa. Hindi mo ba nakita, iniwan ko yung bahay ko, sa hotel na ako tumira dahil sa sobrang takot ko sa inyo. Hindi totoo yan. Hinold ka lang ng Heritage Motel dahil gawa ng malaki ang utang mo. Ngayon, bilang makapagbayad ka lang man lang ng kahit konti, bilang binigyan mo lang ng nagbigay ka ng collateral, which is yung ORCR mo. At ang sasakyan mo, pinantubos mo sa utang mo. Kaya nga lagi ka na lang nagagrab sa mga nagdamong vlog, di ba? Pumasok ang Enero, wala kang sasakyan Kaya hindi yun dahilan na sasabihin mo na nagtatago ka sa hotel. Ibig sabihin lang nun, hinohold ka lang ng hotel dahil meron ka pang atraso sa heritage. Huwag mong gawing kasinungalingan yung mga pinagsasasabi mo. Diba? At the same time, may process pa rin ng paghasampa ng kaso. Huwag ka mainip, Norman Mangusin. Kung naiinip ka, pwede ka naman pumunta sa presinto Kusa ka na lang magpakulong. Diba? Bakit hindi mo magawa ngayon? Naiinip ka palang makulong ka Di mauna ka nang magpakulong, di wala nang hearing-hearing. May due process silang sinusunod. Palibasa ikaw, nanguhula ka na lang ng mga batas-batas. Na feeling mo alam mo lahat. Gagawin mo pambobo yung kalaban mo mas may talino pa sa yun si makagago dahil bago niya narating yung ganyang proseso ay naaral na niya yan nung mga panahon na nadedemanda din siya ng ibang vlogger. Diba? Tapos ngayon sasabihin mo, cyber libel lang naman daw. Hindi ako nagkaso sa iyo ng cyber libel. Sa susunod na yon, dito ko sa Pasay ipapile. Para may laban-laban tayo dito sa Pasay. Paranaque, yung asawa ko dyan, medyo may kapit na sa Paranaque. Di ba? Pero sasagutin ko lahat yan. Wala tayong aregluhan. Pinerwisyo mo ako, peperwisyo kita. Tibayan mo ngayon. Di ba? Sabi ko sa'yo, depensa pa lang ginagawa ko, hindi pa ako umu-offense. Pag umu-offense ako, mangingiyak kayong lahat. Di ba? Pinagmamalaki mo, di ba, na yung asawa mo dyan makapangyarihan. Pinagmamalaki mo yan, di ba? Huli ko na lahat yan. Sabi, masyado, ayan, post mo yan. Masyado kayo, ipapaliwanag ko sa inyo ng ayos yan sa video ko para maklaro uli sa inyo. Masyado kayo nabibilog ng mga kwento ni Mang Usin. Sino ba nagkukwento?
Eh di ba ikaw ang nagkukwento? Sinasabi mo, mahuhuyo na ako sa mga kinaso mo sa akin ngayong January. Ipinail mo na? Kailan mo pinail? November. Oh, akala ko ba ngayon sasabihin mo 3 months sa resolution? Eh ako nga, pinadala ko sa iyo yung kaso ko sa Isabela. Pero ikaw, yung kinakaso nyo sa akin, in-address nyo sa bahay na umalis ako. Alam nyo namang umalis na ako ron eh. At alam nyo rin kung saan ako lumipat. Dahil ipinopost nyo sa mga social media nyo. Bakit din nyo doon pinadala? Eh sabi, palipat-lipat ka, yun ang dahilan mo. Tanga! Talagang itinatago mo na may ikinaso ka sa akin para hindi ako makarating dahil pagdating ko, sigurado dismiss agad yung ikinaso mo. Bakit? Eh, meron akong kinaso sa iyo sa Isabela, nakalagay doon yung address ko, yung domicile ko, bakit hindi mo doon in-address? Dahil takot ka nga na ipadala ron, dahil takot ka na masagot ko agad yung ikinaso. So, maaaring mawaran talaga ako kasi hindi ako naka-attend dahil itinago nyo ang supwena kung saan-saan nyo in-address. Eh, samantalang kinasuhan kita noong October sa Isabela, natanggap mo yung kaso, nandun ang address ko, hindi mo ginamit yon. Oo, bakit? Dahil duwag ka. Nasagutin ko agad sa piskalya. Sa piskalya pa lang, madismiss na yung ikinakaso mo. Di ba? Wala ka namang ikinaso sa akin, kundi insult versus insult eh. Bakit ka nag-delete ng post mo ng October 9 and 10? Hindi mo alam, nakuha ko lahat yun. Di ba? Ikaw ang utak galumbong. Di ba? So wala tayong aregluhan. Oo, pinahirapan nyo ako eh. Tinakot nyo ako, pinadala nyo ako ng kabaong sa Warsaw. Paglipat ko ng inner circle, binidyohan nyo agad ako. Tapos paglipat ko ng sinundan nyo agad ako. Kaya umalis na ako noon. Dito na ako ngayon. Bakit? Dito may safety ako. Masyado ako natakot sa inyo eh. Di ba? Matatapang kayo, di ba? Oh. Dahil ang bobo rin to eh. Paano mo nga naman masire-receive yung kaso mo? Eh marami kang bahay. Nangangahulugan, kahit nga yung LTO eh. Nag-show cause order sa'yo eh. Hindi mo pinakinggan that time. Di ba? Nung nagsampa ng show cause order ang LTO, that time, anong ginawa mo? Nag-charity ka. Nagpiling abala ka, nagpiling busy ka. Na kunwari wala kang nalalaman. Na parang kunwari hindi mo alam yung nangyayari sa social media. Yan kasi ang ugali ni Norman. Kaya niyang iwasan yung show cause order, pati yung warrant. Marami kasi siyang tinataguan. Diba? Alam mong meron kang court of hearing, order o ano man ang tawag doon, iniiwasan mo. Which is yun ang inaalibay mo, 3 beses kang natakot, kaya 3 beses kang lumipat ng bahay. Pero deep inside, iniiwasan mo talaga ang mga sinasampang kaso sa'yo ng mga kalaban mo sa social media. Diba? Eh kung nga yung sa LTO, yung show cause order mo, hindi mo pinansin eh. Nagpakaabala ka nun eh, nag-charity ka pa nung araw na yun eh. Tapos ang dinahilan mo, wala kang natanggap. Dahil ang sabi mo sa ibang bahay na i-send. Eh ang katwiran nga naman ni Attorney Asik Lakalinaw, ay hindi lang iisang bahay ang sinendan ng show cause order against sa'yo. Kundi kung ilan yung mga address na availability kung saan ka impyernong nakatira ay sinendan din ng LTO. Pero anong ginawa mo? You reject it. You avoid it. Kaya anong nangyari? Na-revoke yung lisensya mo. Kasi wala kang interest. Dahil nakakaya mo namang i-dismiss ang kaso sa pamamagitan ng pag-indyan sa mga show cause order. Especially sa mga yan, sa mga court order na sinasampa sa'yo. Kaya antayin mo lang Norman Mangusin. Ikaw na mismo nagsabi, walang arigluhan. Pero sana, pagdating ng hearing,
Alam mo na. Ikaw na mismo nagsabi, walang arigluhan. Hoping na talagang mahuyo ka nga talaga. Idamay mo na rin si Maria Monica D na nagbibida-bidaan sa social media na piling maraming alam pero balang araw iiyak din yan kapag naipit na sa sitwasyon. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga ka-plastic, and this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.